Bless the Lord, O my soul. Praise Him. Bless the Lord, O my soul. Sing like never before. And oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and oh my soul, I worship your holy name. And you're rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near, and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name, and I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Sa oras na po ito, patuloy po tayong manalangin. Sama-sama po nating hilingin sa Diyos ang patuloy na pangunguna at pagkilos ng Kanyang banal na Espiritu Santo. Maunawaan ang lahat ng Kanyang katotohanan as we shout, "Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome!
Ama namin Diyos, kami po'y patuloy na nalangan sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang po, O Diyos, ang tunay namin hinihiling, nagagawa at kikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa iyo lamang namin itinatalaga ang lahat, Panginoon Diyos, at wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, Ama, na habang kami nakikinig ng iyong mga salita, kaya mo, Ama, na tunay na ikaw lamang ang mahayag, ikaw lamang, O Diyos, ang lubos sa tunay na mapapurihan sa aming kalagitnaan. Maunawaan namin mabuti ang lahat ng katotohanan na ihayag mo sa aming kalagitnaan, Panginoon, sapagkat wala kaming gagawin, Panginoon Diyos, kundi ang panaligan ang lahat ng iyong mga salita at sa pamamagitan ng mga salita mo ay patuloy na tatatag at itibay kami, Panginoon Diyos. Tanggalin mo ang mga hadlang, tanggalin mo ang mga sagabal, tanggalin mo ang lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod at karapat-dapat sa buhay ng bawat sa amin. Tanggalin mo ang mga kabalisahan, mapayapain mo ang aming mga puso, Panginoon Diyos, na tunay na maranasan namin ang lubos sa pananampalataya na ikaw lamang, Panginoon Diyos, ang aming tunay na mapakikilala sa pamamagitan ng mga salitang ihayag mo sa aming kalimitan. Nananaman kami sa iyo, Panginoong Diyos, at nagtitiwala kami sa iyong dakilang kalooban. Sa iyo lamang namin pinagkakatiwala mula umpisa hanggang sa matapos, Panginoong God. At nananaman kami, Panginoong Diyos, ng aming mga puso mapupuno ng mga salitang ihayag mo sa buhay ng mas amin. Papagtagumpay mo kami sa umaga nito, Panginoong God. At ayaman, Ama, na sa iyo lamang namin ipagkatiwala ang lahat. Salamat po, Ama, tinangkin namin ang katagumpayan. Salamat po, aming Diyos. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay mo sa amin. Sapagat minsan pa ay kami naidako mo sa iyong bahay-sambahan. Naririto kami, Panginoon, upang kami lumago, tumatawag at tumibay sa aming mga pananampalataya. Dalangin po namin naman na sa pamamagitan ng mga salitang mayahayag sa aming kalagitnaan, Ikaw, O Diyos, ang tunay naming manakila. Ikaw, O Diyos, ang lubos sa tunay naming malwalhati sa aming mga buhay. At naniniwala kami ng lahat ng mga salitang ito'y magiging katibayan ng bawat sa amin hanggang sa muling pagparito aming Panginoon Jesus. Ikaw ang mahayag at malalakila sa pamamagitan po ng aming mga buhay. Pagpalain mo rin sa oras itong lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kanilang mga ikapu at handog para sa iyong luwain. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon God, ng lahat ng ito'y iyo at ibinabalik lamang namin sa iyong nararapat na sa iyo. Kaya naman hayaan mo na magkatiwalaan mo kami lagi, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga pagpapalang ipinagkakaloob sa amin. Huwag kaming manunod sa dami ng pagpapala, kundi lahat ay may pagkaloob namin sa iyo at maibigay namin sa iyo upang gamitin sa iyong gawain upang ang iyong pangalan ay patuloy na madagila at mapapurihan. Salamat po, Ama, tinangkin namin ang katagumpayan at ibinabalik namin sa iyong papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang aming kasaluhan. First Peter chapter 3, 18 to 21. Unang Pedro, Kabanatang 3. First Peter chapter 3, verse 18 hanggang 21. Unang Pedro, Kabanatang 3, talata po ay 18 hanggang 21. Sabay-sabay po tayo, sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binumay sa Espiritu. Na iyan din ang kanyang niiyaon at nangaral sa mga Espiritong nasa bilangguan, na ang unang panahon ay mga suwain, na ang pagpapahiluhod ng Diyos ay nanatili noong araw ni Noe, samantalang inihanda ang daong, na sa loob nito'y kakaunti, sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangagligtas sa pamamagitan ng tubig. Na ayon sa tunay na kahawig, ngayon nagligtas, sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting buti sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na magmuli ni Jesucristo. The God, Christ Jesus, became man and died for our sins. Ang Diyos natin na si Jesucristo ay nagkatawang tao upang mamatay para sa ating kasalanan. On the cross, He died. Physically, He died, but His spirit alive and into the prison. At mula doon sa krus na iyon ay namatay ang kanyang katawang lupa at nanaog doon sa bilangguan sa pamamagitan ng kanyang buhay na spirito. That's why verse 19, diba, by whom also He went and preached
to the spirits in prisons. At yan po ang inihayag niya doon sa talatang 19, na yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilanggo. All the prisoners, they are formerly they were disobedient when God judged the people, unbelievers, time of Noah by the flood. Pero kailangan po nating maunawa ang mabuti, sino po yung mga espiritong nasa bilangguan, sila po yung mga kaluluwang tunay po na naging matigas ang ulo sa panahon po ni Noe nang ibigay ng Panginoon ang baha. Time of Noah, only 8 Noah's family they saved from the water, but all others they died and went to prison. At sa panahon nga po ni Noe ay 8 kaluluwa lamang ang naligtas. At lahat ng mga kaluluwa ay naparoon sa bilangguan. When Jesus died on the cross and he was in the tomb, by his spirit he went to the prison and preached to them. Kaya nga po nang mamatay ang ating Panginoong Kristo habang siya'y naroon sa kaniyang puntod, ay nanaog ang kanyang spirito sa bilangguan upang mangaral. But preaching is not preach the gospel. Only Jesus Christ showed to the prisoners as God, the Christ. Pero hindi po siya nangaral ng mabuting balita, kundi ipinakita lamang niya ang kanyang sarili bilang isang Diyos. Yeah, because after God called Noah and he said to him, I kill all the unbelievers by the flood. That's why until that time, maybe it is 150 years. Until that time, you have to preach the gospel. You have to preach the cross, Christ. Sapagkat doon sa panahon ni Noe, ay habang gumagawa siya ng daong, ay kailangan niya pong maipangaral yung mabuting balita at masasabi natin ito 120 taon. At kaya naman, habang ito'y ginagawa niya, kailangan niya maipangaral ang mabuting balita. Now, Peter said, Noah's flood, it is sign of the baptism, sign of the salvation. Kaya nga po nililiwanag ni Apostol Pedro na yung panahon ng baha ni Noe ay nagsisilbi pong anino ng kaligtasan. The disciples Peter, he understand about the meaning of the Noah's flood. Kaya nga po nagiging maliwanag sa kaisipan mismo ni Apostol Pedro yung ibig sabihin po na naging baha ni Noe. Peter said, the time of Noah preached gospel. What's gospel? Noah preached the Christ. Time come, God will send to us Christ. But this act is sign of the Christ. At ipinapaliwanag nga po ni Apostol Pedro na ng panahon yun ay habang ginagawang daong ay nangaral si Noe ng mabuting balita at ang mabuting balita na yon ay tungkol sa pagdating ng Kristo na darating ang araw na darating ang ating Kristo at yung daong na yon ang kumakatawan kay Kristo. Noah said to people, God commanded to make ark, but this ark is a symbol, sign of the Christ. That's why nearly come back to Christ, come back to ark. Bagamat alam po natin na inutusan ng Diyos si Noe na gumawa ng daong, pero kailangan po nating maunawang mabuti nang ibig sabihin ng daong na yon ay ang pagdating ng Kristo na ang bawat say kailangan manumbalik kay Kristo. God give to time Noah 120 years to preach the gospel about the Christ. Kaya nga po masasabi po natin, binigyan ng pagkakataon si Noe na mangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo sa loob ng 120 taon. Which means God waiting so long time, let them come back to Christ, the ark. Ibig sabihin, ganun kahaba ang panahon na hinintay ng Diyos upang lahat ng mga tao ay manumbalik kay Kristo sa pamamagitan ng daong. But they didn't believe in Christ and not obey to God. Pero hindi po sila nanumbalik kay Kristo at hindi po sila sumunod sa Diyos. That's why except Noah's 8 family, all at the time they went to prison. Kaya nga po maliban doon sa pamilya na 8 na ni Noe, lahat po ng kaluluwa ay napunta doon sa bilangguan. When Jesus Christ was in the tomb, he went to prison by his spirit and then showed to them, I am the ark, time of the ark, the Christ. Kaya nga po masasabi po natin na sa panahon ng ating Panginoong Kristo ay namatay, habang siya'y nandoon sa libingan, siya'y nanaog doon sa bilangguan upang ipakilala at ipakita niya ang kanyang sarili na siya yung daong sa panahon ni Noe, siya yung Kristo, siya yung Diyos. Please do not misunderstand. Jesus Christ not preach the gospel to them.
Pero kailangan nating maunawang mabuti na hindi po siya nangaral ng mabuting balita. Only when we still alive, it is chance to save. We can accept the gospel and then be saved. Sapagkat ang kaligtasan ay makakamtan lamang ng isang tao sa panahon na siya po ay nabubuhay pa lamang upang magkaroon siya ng Yeah, kaligtasan. Jesus Christ went to prison by Spirit. Why? To judge them as the Christ. Ibig sabihin, siya po'y nanaog doon sa bilangguan upang hatulan ang dyablo bilang Kristo. He showed to them his hand, his feet, and his blood. I am the cross, the sign of the Christ. But you did not believe me. That's why you will go to hell. Ibig sabihin, ipinakita niya roon ang butas ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa at ipakilala na siya po yung Kristo na darating na yung tinatawag na daong sa panahon ni Noe. Pero kahit na po gano'n, na hindi rin sila nanumbalik sa kanya upang magkaroon ng kaligtasan. 1 Peter chapter 2, verse 4 and 5. Unang Pedro, kabanatang 2, 4 hanggang 5. Na kayo'y magsilapit sa kanya na isang batong buhay na sa katotohanan itinakwil ng mga tao, datapat sa Diyos ay hirang mahalaga. Kayo rin naman, gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal, upang magandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Now Peter said, if God did not spare the angels who sinned and cast them down to hell, how about the time of Noah? How about the time of Noah, the unbelievers? Kaya nga po masasabi po natin na kung yung mga anghel ay hindi pinatawad ng Panginoon, gaano pa kaya yung mga hindi nagsisampalataya? He said, Peter said, 100% time of Noah, only 8 family they saved. And then all the people who died by the flood, they went to prison and then they will go to also hell. At kung paano nga po na sa panahon ni Noe, ay 8 katao lamang ang naligtas at karamihan po at lahat po na mga kaluluwang natira ay pupunta sa impyerno. Now, our Lord Jesus Christ still God the Father, making us to really repent and come back to God. Ibig sabihin niya, hindi na nga ang panawagan ng Diyos sa atin na tayo manumbalik kay Kristo at manumbalik sa Diyos. Yeah, you know why you are still alive, not die? Because God's waiting will really come back to Him. At ang dahilan kung bakit ang bawat sa atin ay nabubuhay sa kasalukuyan ay hinihintay ng Diyos na tayo manumbalik sa Kanya. If we are not really repent and come back to God after die, no more chance like as Noah's time. All the disobedient unbelievers at the time they go to prison. At kung tayo hindi manunumbalik at magsisisi sa harapan ng ating Panginoon, maaaring yun din ang ating mararanasan na tayo po'y mapupunta lahat sa impyerno. But if we really believe in Jesus as the Christ and then we said, Jesus, I am sinner, please remember me, save me and remember my spirit. At the time, Jesus Christ will save us. Pero kung tayo mananalig sa Kanya na siya ang tunay na Kristo, sasabihin po natin na ako'y makasalanan at naway ako'y alalahanin mo at patawarin sa lahat ng aking Last makasalanan. time, Pastor Man explained to about 2 criminals who died with Jesus Christ on the crucified, diba? At that time, only one criminal saved. If you belong to that criminal, you will save. At napaliwanag nga po ni Pastor Manny sa kanyang pangangaral yung tungkol dun sa 2 kriminal na nakasamang namatay ng Panginoong Jesus doon sa krus. At kung kayo kabilang doon sa kriminal na yon, kayo ay maligtas. Master Pastor Man said, there are so many people in the world, but only two classes of men. One class, those who belong to the one criminal who died with Jesus Christ and into the paradise, and almost other people, they belong to other criminal. At nabanggit nga po ni Pastor Manny na sa dami ng tao sa buong mundo, 2 klase lamang po ang pwede pong pagbatayan. Ang una ay ang mga taong kabilang doon sa isang kriminal na naparoon sa paraiso at ang isa naman ay doon sa kapahamakan. One criminal said to Jesus Christ, I believe in you, you are Christ. That's why after die, please remember me, save my spirit. Na kung paano yung kriminal na yon ay inangkin niya na kinikilala niya si Kristo at patawarin ang kanyang kasalanan at tinigtas. But other criminals said to Jesus Christ, no, if you are Christ, I am not believing you Christ. If you are Christ, you try to save me, you show to me you are as a Christ. Samantalang isang kriminal ay sinabi niya, hindi ako nananampalataya sa iyo, na kung talagang ikaw ay Kristo, iligtas mo muna ako. Yeah, he's really criminal. All we are same.
like seem criminals, but we don't know we are sinners. Maari nga po na masasabi natin siya ay isang kriminal, pero hindi natin nalalaman na ang bawat sa puso natin ay kabilang na kriminal dahil tayong lahat ay makasalanan. All the Bible says about baptism, what the baptism. Ang kabuuan ng Biblia ay tumutukoy po sa bautismo. What's the baptism, meaning of baptism? This, diba, we have to die to sin and then to go with Jesus Christ after we let from this. Ano ibig sabihin ng tinatawag na bautismo? Ito po'y kamatayan mula sa kasalanan, mula doon sa kautusan, at mamatay para kay Kristo at manumbalik sa Kanya. We have no time, that's why we'll check all the Bible verses, on the verses. Maybe next time, Pastor Manny will explain to you some more. At susuriin po natin ang ibang mga bersikulo at may papaliwanag ito sa mga sunod na pagkakataon ni Pastor Manny. Whole the Bible says about what the baptism, our death. Ang kabuuan ng Biblia ay tumutukoy sa bautismo tungkol sa ating kamatayan. Genesis chapter 1 verse 9, God said, let the water under heaven gather together into one place, and then the dry land appeared. Kung paano nga po sinabi sa Genesis, Kabanatang 1, talatang 9, mapisa ng tubig na nasa silong ng langit sa dako at lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. People, many time already explained to you, this is explain about what the baptism of Christ and also us. At ito ipinaliwanag na sa atin na kung saan ito'y tumutukoy tungkol sa bautismo ng Kristo at bautismo natin. Through what the baptism, when we die to sin, it is church, body of Christ. Sa pamagitan nga po ng ating bautismo at kaligtasan mula doon sa kasalanan, lilitaw yung iglesia. Psalms 18, 16 and 17, David said, 16 and 17, Psalms 18, 16 and 17. Awit 18, 16 hanggang 17. Siya'y nagsugo mula sa itaas, kinuha niya ako, sinagip niya ako sa maraming tubig. Iniligtas niya ako sa aking malakas na kaaway at ang mga nagtatanim sa akin, sapagkat siya'y totoong makapangyarihan sa ganang akin. King David, he really believed in the Christ. He understands the Christ. Maging si David ay lubos na nananalig doon kay Kristo at naunawaan niya ang tungkol kay Kristo. That's why verse 9, when the Christ came down with darkness under his feet, He will be my Savior. Sabi doon na kapag baba nito ay mula sa langit, ay mapailalim ang lahat doon sa kanyang mga panga bilang aking kaligtasan. Verse 16 said, God sent from above. He sent to us the Christ, and then He took me. He drew me out many waters. Sinabi dito, siya'y nagsugo mula sa itaas at iyon ang Kristo. At tayo po'y sinagip niya sa maraming tubig. Time Noah, only 800 days saved from the water. Na kung paano nga po sa panahon ni Noe ay wawalong kaluluwa lamang ang naligtas mula sa tubig. We have to save from the water. It is water baptism. Ibig sabihin, kailangan tayong maligtas mula doon sa tubig na tumutukoy po sa ating bautismo. Verse 17, He delivered me from many strong enemies, and those who hate me, and they were so strong for me. Iniligtas niya ako sa aking malakas na kaaway at sa mga nagtatanim sa akin. King David, he understands the meaning of the baptism and Christ's death of the Christ. Maliwanag na unawaan ni David ang tungkol doon sa bautismo at tungkol kay Kristo na kanyang gagawin. Also, he understands about his spiritual situation. Now, there are many enemies. Who is the enemies? There are many waters. Thanks God, because God the Father sent to me the Christ and saved me from the many waters. At nang nawa niya mismo yung kanyang kalalagayan na kung saan ay napapaligiran ng mga maraming kaaway at maraming tubig. At sabi doon, pero nagpapasalamat siya sa Diyos sapagkat nagsugo ang Diyos ng Kristo na siyang magliligtas sa kanya. Today, there are many Christians all in the world. Marami na nga po mga Kristiyano sa buong mundo. But problem is still they are sitting, they are together with many waters. Pero marami ang problema, karamihan po sa kanila ay nananatiling kasama na maraming tubig. Revelation chapter 17 verse 1 said about the great harlot, the prostitute woman. At doon sa pahayag kabanatang 17, talatang 1, ay tumutukoy po doon sa mga taong kasama doon sa babaeng patutot. This is judgment of the diligent,
religious men in the church. At ito po yung tinatawag na kahatulang gagawin ng Diyos sa mga religyoso lamang sa loob ng And iglesia. he said to John, "Come, I'll show you the judgment of the great harlot who sits on many waters." Sinabi ng Diyos mismo kay Juan ay pumarito ka at ipakikilala ko sa iyong hatol na bantog sa patutot na nakaupo sa maraming tubig. Who is the great harlot? They are like an adultery woman. They said, "I am the Christ," but they are still belongs to the water. Pero itong mga patutot na ito ay tumutukoy doon sa mga mananampalatayang na nando pa rin na nakahalo sa maraming tubig. This great harlot, he's the head of the many waters, religion in the church. Ibig sabihin, ito yung patutot na siyang namumuno ngayon sa mga religyoso lamang sa loob ng iglesia. Yeah. Jesus said, "I'll crucify on the cross." This is what the baptism. Sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus, ako'y kailangan maipako sa krus at ito yung tinutukoy niyang bautismo. Yeah, Lucas chapter 12 verse 50. Lucas 12:15. Sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi kasaganaan ng bagay na tinatangkilik niya. And now Jesus said about his death on the cross. It is what the baptism. Ang tinutukoy po niya ay ang kanyang kamatayan doon sa krus na siyang kanyang bautismo. What is our what baptism? It is death our old man and this simple body died with Christ on the water. At ang ating bautismo ay ang tinatawag na kamatayan doon sa krus. Yeah. You know, in Israel there's two kind of calendar. In Israel, calendars. Sa Israel po ay nagtatagay po sila ng dalawang klaseng kalendaryo. Yeah, religious calendar and ordinary calendar. Yung tinatawag na reliyosong kalendaryo at isang ordinaryong kalendaryo. According to ordinary calendar, on July, that is January. At doon sa kanilang ordinaryong kalendaryo ay July. Ay yung kanilang July is January. pinaka-Enero po nila ay ang Hulyo. Buwan ng Hulyo. Like I said, Jesus Christ. Okay, you see this one first. Genesis chapter 8 verse 4. Genesis 8:4. At sumadsad ang sasakyan ng ikapitong buwan ng ikalabing-pitong araw ng buwan sa ibabaw ng bundok ng Ararat. Yeah, this is not a religious calendar, ordinary calendar. According to ordinary calendar of the Jews, is 7 months, diba? O 7 months on July 17 days on the mountain. The ark rests on the mountain. Ang ginamit po dito sa Henesis Kabanatang 8, Talatang 4 ay isang ordinaryong kalendaryo na kung saan yung daong ay napasadsad sa ibabaw ng bundok ng Ararat ng panahon ng ikapitong buwan o panahon ng Hulyo. After God judged all the men and then creatures by the flood, and then finally the ark rests stop on the mountain. Ibig sabihin, matapos pong hatulan ng Diyos ang lahat ng mga tao sa sanlibutan, ay dumaong po yung daong na yon doon sa bundok ng Ararat. Yeah, next stop on the mountain. What day? The 7 months and 17 days. At ipinaliwanag dito na yung panahon na kung saan ito'y dumaong doon sa ikapitong buwan ng ikalabing-pitong araw ng buwan. Why on July 17 days? Pero kailangan maunawaan natin mabuti, bakit nga po ba sa panahon ng Hulyo, Yeah, Exodus chapter 12. Exodo 12, Okay, verse 5 and 5 to 7. 5 hanggang 7. Ang iyong kordero'y pipiliin ng yaong walang kapintasan, isang lalaki na 1 taon. Iyong kukunin ng mga tupa o sa mga kambing. At iyong aalagaan hanggang sa ikalabing-4 na araw ng buwang ito at papatayin sa buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. At kukuha sila ng dugo niyan at ilalagay sa 2 haligi ng pinto sa itaas ng pintuan sa bahay ng kanilang kakainan. Yeah, God said to Moses and Israel people, until on July 14, you must prepare the sheep and goat. Ang
Ang sabi dito ay na kailangan na ang inutos ng Panginoon na kailangan maganda ang mga Israelita sa ika-14 na buwan ng Hulyo ng tupa. Now God commanded to Israel about the special day, the feast of the Passover. At ang tinutukoy po dito na kailangang ipagdaos ng mga Israelita ay ang Pasko. Yeah, you know, this is not simple because Jesus Christ also, He died on the cross according to these days. Pero alam niyo po ba na hindi lamang simpleng petsa yung ating pinapag-aralan sapagkat ito rin po yung petsa na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay namatay sa krus. When Israel people came up from Egypt, when they said from the world, from the devil, God said to them, you must prepare the sheep and goat until July 14. Ibig sabihin, yung panahon na iniligtas ng Diyos ang mga salita mula sa Ehipto, mula sa kamay ng Diablo, ito rin ay sa panahon ng ika-14 ng buwan ng Hulyo. After sundown means already July 15, diba? On July 15, you must kill the sheep and then get blood put to our friend. At inutos sa kanila na sa paglubog ng araw, ibig sabihin, ito po ay magiging Hulyo 15 na, kailangan ng patayin yung kordero. Yeah, long time I explained to you about the Israel time, diba? The Israel time is different from us. After sundown, it's already new day. Naipaliwanag ko na nga po sa inyo noon na iba po yung tinatawag na panahon o araw na ginaganap doon sa Israel. Sapagkat sa Israel po, kapag ang araw po ay lumubog, ibig sabihin, nagpapalit ng araw. It is man's, Kaya nabukasan na yon. it is man's mind, man's calendar, diba? We are blessed in the morning, but we'll die in the evening. At ganun din yung karanasan at iniisip ng maraming mga tao na kapag sumisikat ang araw, ito'y tumutukoy sa ating pagsilang at kapag lubog ng araw, ito'y tumutukoy sa ating kamatayan. It is man today, unbelievers same, diba? We celebrate when they was is same like in the morning. Kaya nga po, di po ba, kapag tayo po ay may kaarawan, ito po ay ating pinagdaraos sa araw. Yeah, but finally we will die in the evening. Samantalang tayo mamamatay sa paggabi. Yeah, but Israel calendar is different. In the darkness time, God sent Christ, and then time come, the Son, the true light Son, by the Son, true light Jesus Christ saved, and then get eternal life. Kaya nga po sa Israel, iba po yung kanilang pananaw. Yung kadiliman na yon, yun po yung magiging kamatayan ng ating ng Kristo na siyang magdadala at bababa bilang ilaw upang magligtas. Until on July 14, you must prepare the sheep and goat. Kaya nga po, mula doon sa panahon ng buwan ng Hulyo, ng ika-14, ito'y kailangan ng magpatay ng tupa. O ihanda yung tupa. And then after sundown, on July 15, you must kill the sheep and then get blood to a friend, and then you must eat all the meat. At sa paglubog ng araw ng Hulyo 14 na siyang magiging Hulyo 15, ay kailangan patayin ng kordero at kunin ng dugo at ilagay ang dugo na yon doon sa hamba ng pintuan. Because when I see the blood of the death will pass over. Sapagkat kapag nakita ko ang dugo na yon na sa hamba ng inyong mga pintuan, yung mamumuksang anghel ay lalagpasan kayo upang hindi kayo mamatay. Noah's Ark also say, it is sign of the water baptism and Christ. At nasasabi natin yung panahon ni Noe ay panahon din ni Kristo, panahon ng kaligtasan, bautismo. Jesus Christ also saying He died July 15 and He died from death on July 17. At ganun din ang ating Panginoong Hesus na kung saan siya'y namatay ng Hulyo 14 at nabuhay ng Hulyo 17. This, Genesis chapter 8 verse 4, the ark, on July 17, day of the 17, next stop on the mountain. Yan din yung dahilan kung bakit yung tinutukoy po sa Henesis Kabanatang 8, talatang 4, nang dumaong yung daong ni Noe doon sa bundok ay Hulyo 17. Moshe, he understand about this means. Ibig sabihin, maging si Moises ay naunawaan niya ang ibig sabihin nito. Yeah, because when God showed to Moshe about the Noah flood, it was he saw the day of the
on July 17. Kaya nga po, maari po nang ipakita ng Diyos ang bagay nito kay Moises tungkol doon sa daong ni Noe, ay naunawaan niya mabuti yung kahalagahan ng Hulyo 17. Moses, he understand about the Passover, the meaning of Passover. On July 15, you must kill the sheep, and then finally will be saved on July 17. Kaya nga po naunawaan mismo ni Moises ang tungkol po doon sa tinatawag na Paskwa na pagpatay ng kordero sa panahon ng Hulyo 14 at kaligtasan po doon sa Hulyo 17. Matthew chapter 26 verse 2, Jesus said, you know that after 2 days in the Passover, the Son of Man will be delivered up to be crucified. Mateo kabanatang 26 talatang 2, nalalaman ninyo na pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Paskwa at ibibigay ang anak ng tao upang ipako sa krus. And then verse 17, di ba? Okay, sabay-sabay, the verse 17. Versikulo 17, ng unang araw ng mga tinapay na walang libatura, ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsisipagsabing, saan mo ibig ipaghanda ka namin upang kanin o kumain ng kordero ng Paskwa? Yeah, on the day of the Passover, all the Israel people, they eat the lamb's meat and then also drink wine, also unleavened bread, also bitter herbs. Ang mga salita ay kailangan kumain ng tinatawag na karne ng kordero at uminom ng saro doon sa alak sa panahon ng Paskwa. Yeah, that's why disciples asking Jesus, we want to eat the food of the Passover. Yan ang dahilan kung bakit nagtanong ang mga alagad sa ating Panginoon kung saan ibig niyang ipaganda ng Paskwa. Yeah, verse 26 hanggang 28. 26 hanggang 28. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at binigayan sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na mabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Yeah, Matthew chapter 26 verse 17, that is on July 14, they prepared the day of the Lamb. Kaya nga po masasabi natin sa Mateo 26, talatang 17, ito po ay may petsa na Hulyo 14 na kung saan kailangan na ihanda yung kordero sa Paskwa. But already from 26, 27, 28, already changed the day on July 15. Pero pagdating doon sa Mateo 26, 27, 28, ito po'y paglipat na po ng petsa ng Hulyo 15. After son died, already due day of on July 15. Kaya nga po kapag lumubog ang araw, magbabago na rin po yung araw. Sa And kanila. then he gave to disciples his flesh and his blood. Kaya na po, yun po yung panahon na kung saan ibinigay niya yung kanyang laman at ibinigay ang kanyang dugo. And then he went to Gethsemane to pray. At pumunta po siya doon sa Gethsemane upang manalangin. And then same day, on July 15, he crucified on the cross and died. At yun din po yung kaparehang araw na kung saan siya'y naipako doon sa krus at namatay. And on July 16, he was in the tomb and then went to the prison and judged all the unbelievers in the prison. At pagdating ng Hulyo 16, habang siya po'y nandoon sa libingan, ay nanaog siya doon sa bilangguan upang mangaral. At that time, Jesus Christ said to all the prisoners, why you did not believe in the Christ? Why you do not come to the ark of Christ? At ang sinabi niya doon sa mga nasa bilangguan, bakit hindi kayo nanali kay Kristo at hindi kayo nanumbalik at lumapit doon sa daong na siyang Kristo upang maligtas? Time of Noah, I was waiting so long time, 120 years waiting, and Noah every time came to you and preached the gospel, the Christ, but you did not accept me. Sapagkat ng panahon iyon ay mahabang panahon na ako'y naghintay at nangaral tungkol sa Kristo, ngunit hindi kayo nanumbalik sa Kanya at tinanggap That's siya. why Peter said, I cannot spare you. I cannot forgive your sin. You will go to hell with
angels, fallen angels. At yun din yung panahon na sinabi niya na hindi ko kayo mapapatawad sa inyong mga kasalanan at kayo mapaparoon sa impyerno kasama ng mga anghel. On July 17, Jesus Christ died from death. At mula Hulyo 17, muling nabuhay ang ating Panginoon On Jesus. July 17, the Noah's Ark nest stopped on the mount, top of the mountain. Kung paano nga po na yung daong ni Noe ay napasadsad doon sa bundok. Hulyo 17. All the Bible says about water baptism. Ibig sabihin, ang kabuuan ng Biblia ay tumutukoy po sa ating bautismo. What is water baptism? That is crucified with Jesus Christ on the cross. It is our water baptism. Ibig sabihin, ano po ba yung bautismo? Ito po yung pagkapako nating kasama ni Kristo, ang tunay nating bautismo. You know, this is original sin and personal sin. Meron tayong tinatawag na minanang kasalanan at personal na kasalanan. Personal sin, all the personal sin can be forgiven by Jesus Christ, by God. Lahat ng personal na kasalanan na nagagawa natin ay pwedeng mapatawad sa pamagitan ni Kristo. But original sin, it is just no forgiveness of God because according that is original sin. That is being the spirit of the devil. Pero alam natin na yung rinal na kasalanan ay walang kapatawaran sapagkat nasasabi natin, ito mismo yung sinasabing espiritu ni Satanas. That's why all the Bible said, you must die with Christ on the cross. Kaya nga po, ang kabuuan ng Biblia ay nagsasabi, kailangan tayong mamatay kasama ni Kristo sa krus. There's no other way for the salvation. Only death, because the wage of sin is death. Ibig sabihin, walang pamamaraan para tayo maligtas. Anging kamatayan lamang sapagkat ang kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. There's sin and the evil one in our physical body. That's why we have to die with Christ Jesus on the cross. Dahil nga po yung kasalanan na magbubunsod sa atin ng kamatayan at yung mismong spirito ng diablo ay nasa ating katawan, kailangan tayong mamatay na kasama ni Kristo. People we die and the people we go to the prison, we have to nearly repent and come back to God. Kaya naman kailangan bago tayo makaranas ng tinatawag na kamatayan at mabilanggo, ay kailangan manumbalik na tayo kay Kristo at sa Diyos. Just if you died by your sin or personal death, there's no salvation. Kaya nga kung tayo po ay mamamatay lamang ng kusang kamatayan, wala po tayo magiging kaligtasan. We must die with Jesus Christ on the cross, through water baptism, and then we can live from death. Kailangan tayong mamatay kasama ni Kristo sa pamagitan ng bautismo at muling mabuhay doon. Time of the Noah, only 8 souls, 8 families, they were saved from the water. At sa panahon ni Noe ay 80 katao lamang ang umahon mula sa tubig. This is time we must save from the water, through water baptism. At ito po yung panahon na kung saan kailangan tayong maligtas mula sa maraming tubig sa pamagitan ng bautismo. If we are not really come back to Christ, in the last day, Jesus will judge the head of the many waters, the great hollow. At kung di tayo manunambalik kay Kristo, darating ang araw na sa huling panahon na kung saan makakasama tayo dun sa hatulan na kasama nung patutot na babae. That's why Apostle Pablo said, every day I am dying on the cross. Kaya si Pablo, binabanggit niyang lagi, ako'y laging namamatay kasama ni Kristo Okay, all araw-araw. together let's pray. Oh my soul, overcome this time, all together let's pray. Tayong lahat ay manalangin, O my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. 하나님 아버지, po na habang kami nabubuhay sa 아버지 우리가 죽기를 원하고 우리 옛사람이 죄를 죽기를 원하고 죽을수록 죽을 때 십자가 죽을수록 역사의 주여도 와주시옵소서. 역사의 주여도 와주시옵소서. 아버지 바비바로 들어가신 그 사람을 들어갈수록 그 사람을 죽을수록 ang biyaya mo sa aming mga buhay. Kung paano ikaw ay namatay, kaya mong mamatay din kami kasama mo, Panginoong God, bilang bautismo na siya nilalayon mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoong God, na maganap ang lahat ng kalooban mo ito. At ikaw lamang, O Diyos, ang papagariin po namin sa buhay ng bawat isa sa amin. Nananangan kami sa iyo, Panginoong God, sapagkat alam po namin na hindi mo kami mababayaan mapahamak. Hindi mo hayaan ang aming mga kaluluwa'y mapahamak. Katulad ng maraming kaluluwang nabilanggo sa panahon ni Noe. Kaya hayaan mo, Panginoong Diyos, na maunawa namin mabuti ang lahat ng mga salitang inihayag mo sa aming kalagitnaan. At ikaw lamang, O Diyos, ang aming madakila at lubos na mapapulian sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Galatians chapter 5,
verses 1 hanggang 11. Galatia 5, 1 hanggang 11. Sabay-sabay po tayo. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang sa anuman kay Kristo. Oo, pinatotohanan kong muli na bawat taong tumatanggap ng pagtutuli na siya'y iba'y kautangan tumupad ng buong kautusan. Kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong nag-iibig na ariing ganap ng kautusan. Mga hulog kayo mula sa biyaya, sapagkat tayo sa pamamagitan ng Espiritu sa pananampalataya ay nag-iintay ng pangako ng katuwiran. Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya ay gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Magsisitakbo tayo kayong mabuti ng una, sino ang gumambala sa inyo upang kayo huwag magsisunod sa katotohanan. Ang paghikayat na ito ay hindi nagmula doon sa tumawag sa inyo, at kaunting lebadura ay nagpapakumbok sa buong timpak. Ako'y may pagkakatiwala sa inyo sa Panginoon na hindi kayo nagsipag-siisip ng ibang paraan, datapat ang gumambala sa inyo ay magtataglay ng kanyang kahatulan, maging sino man siya. Ngunit ako, mga kapatid, kung ipinangangaral ko pa ang pagtutuli, bakit ako'y pinag-uusig pa? Kung gayon ay natapos na ang katitisuran sa krus. Amen. Run well and overcome. Kung dumalo po kayo nung last Friday, nung Biyernes po, ay magiging maliwanag sa atin about our salvation. Alam ko po na lahat halos ng mga Kristiyano ay nabubuhay doon sa tinatawag na traditional way of salvation. Yung traditional way of salvation, they have to believe in the Lord Jesus Christ and accept Jesus Christ as their personal Savior and they will be saved. Amen po ba? Kaya po, maraming mga mananampalataya, I think they are thinking that they are already saved. Sinasabi po na sila po ay ligtas. At ang dahilan, kumbaga, hindi po nila namamalayan na these people are only relying on their own deeds, not on the grace of Jesus Christ. But last Friday, muling ipinaalam sa atin ng Panginoon that everything was done only through Christ. Maging ang kaligtasan po natin, wala tayong kinalaman, wala tayong ginawa para po tayo ay maligtas. Everything, yung deeds natin, every good deeds that we have done cannot save every one of us. Because salvation was done only through Christ. Sa pamamagitan lamang po ni Kristo. Kaya nga po, masasabi po natin na kailangan maliwanag sa atin kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Yesus sa krus. At ano yung mga bagay na ginagawa natin. Lahat po kasi tayo na naglilingkod ngayon. At yung paglilingkod natin, sometimes we do everything, amin po ba, na lahat ng ginagawa natin, akala natin, lahat yan ay nakasalang-alang pa doon sa tinatawag na kaligtasan ng bawat sa po sa atin. And that's why last Friday, the Lord has discussed to us all about our salvation. At naniniwala po ako na ang iglesia po ng Philippine Holy Joy Church was really so blessed. Masasabi natin pinagpala tayo. Why? Because we are not just an ordinary Christians. We are not just ordinary believers of the Word. Amin po ba? Kahit makinig po tayo ng ibang nangangaral, mag-ingat lang po tayo sa pakikinig natin ng ibang pangangaral. Why? Because kung amin po ba, hindi masama kung kayo po ay nakikinig ng ibang pangangaral, pero kailangan maging mapanuri po tayo sa lahat ng pangangaral. Why? Because teachings can put bad seed into our soul. Amin po ba? Tandaan po natin, every word is lahat ng mga salita na
Jesus Christ said, di ba, the word I've spoken to you is spirit. That's why every word is a spirit. Kaya kapag ang tinanggap natin ay salita talaga ng Diyos sa atin ang katotohanan, the Spirit of Christ will be in us. Amen? Because the truth is the Spirit of Christ. Pero kapag wrong teaching, false teaching, also spirit. Amen? Ang matatanggap din po natin ay spirit. That's why, magkakaroon tayo ng demons. Amen? Yun yung magmamanifesto sa buhay ng bawat sa atin. And bilang pong patunay po sa inyo, bilang para maging maliwanag po ang bawat sa po sa atin. Di ba, ngayon meron pong isang pastor sa Pilipinas ang humaharap sa malaking kaso. No? At hindi po natin maikakaila na ang kanyang iglesia ay napakalaki. Hindi lamang napakalaki, napakayaman, at napakaraming miyembro. Amen? Pero alam niyo po ba na, hindi ba, magtataka po kayo na kahit na yung kanilang pastor ay nahaharap sa malaking kaso, amen po ba, human trafficking, money laundering, rape, everything. Malalaking kaso ang kinakaharap po. But still, the members are so faithful. Sobra po silang, magtataka tayo kung bakit yung kanyang mga miyembro ay nananatiling kasama sa kanya at naniniwala pa rin sa kanya. You know why? Because they were already a bad seed. Amen po ba? Yung spirito noong nangaral sa kanila at yung spirito na tinanggap nila, the same. Hallelujah. Kaya umaayon na po sila. Kaya nga, kailangan na maging maingat po tayo. And masasabi ko po that our church is not an ordinary. Hindi po isang ordinaryo. And bilang pastor, lumalago din po ako sa pangangaral, lumalago ako sa pagkaunawa sa salita ng Diyos, lumalalim yung aking kaalaman sa salita ng ating Panginoon, at habang lumalalim ito ay naniniwala ko na mas lalalim yung pagkilala ko at lalawak yung pagkilala ko sa Diyos. But if I will not understand the Word, it will also be difficult for you to understand the Word. Amen po ba? Sa totoo lang po, habang nag-i-interpret po ako, hindi po madali. Kasi bakit po? Interpreter is not only interpreting from English to Tagalog. Tandaan niyo po yun. But interpreter should really understand the word that he interprets. Kasi kung halimbawa po, hindi ko maintindihan yung in-interpret ko, naniniwala ko mas lalo kayong malalabuan. At kapag nalabuan po kayo, malaking problema po yon. Bakit? Hindi po lalago ang inyong pananampalataya. And as I understand the Word of God, habang naintindihan ko ang salita ng Diyos, okay, lumalago ako. Nakala ko, sa buhay ko, akala ko, alam ko na, naintindihan ko na lahat ng salita ng Diyos. Just like last Friday, I was really, na-surprise ako about yung tinatawag na, siguro kahit kayo, yung mga nakinig nung last Friday, about the salvation of spirit and salvation of the body. Sa totoo lang, walang church po na nagpapaliwanag tungkol about salvation of the body. It's always about the salvation of soul and about salvation of spirit. Sa ibang church, ang sabi po nila, kapag ikaw daw ay nakakilala kay Kristo, yung spirito natin already in heaven. Amen. Kaya po, yung kaluluwa na lang po natin, ang pinoproblema po natin. Hallelujah. Kaya po, yung ibang mga churches, ang sinasabi po nila, may problema pa sila doon sa kanilang kaluluwa. Kaya kapag halimbawa po, yung isang mananampalatay na punta sa impyerno, nagkakaroon ng hiwalay. Yung spirito nasa langit, yung kaluluwa nasa impyerno. There's a teaching like that. Alam niyo po, kapag matagal na kayong mananampalataya, maintindihan niyo mabuti. But no, soul and spirit always goes together. And last Friday, naipaliwanag sa atin na hindi naman talaga mamamatay ang ating kaluluwa at spirito.
At iyon ang dahilan, mga minamahal, kung bakit namatay si Kristo sa krus. Hallelujah. Yung kamatayan ng ating Panginoon sa krus, it is for your salvation of your soul and your spirit. Pero, paano po yung tinatawag na katawan? Sabi ko last Friday, sabi ko, Lord, parang mahirap ito kasi meron tinatawag na kaligtasan ng katawan. Noong una, nalalabuan pa ako habang nakikinig po ako at nag-i-interpret ako. Sabi ko, parang ano to, malabo ito because soul and spirit and then salvation of the body. Pero habang nakikinig ako ng salita ng Diyos at ini-interpret ko, I really understand, that is really true. Tayo mga anak ng Diyos, tayo pong mga mananampalataya sa loob ng iglesia, yes, you have already received your salvation in your soul and spirit. At naglilingkod po tayong malaya sa harapan ng ating Panginoon ngayon. Hallelujah. But you know, what is really the problem of the Christians? Ano ang nagiging problema ng mga Kristyano? We are not interested about the eternal life. Kaya di ba naipaliwanag sa atin, the time comes, ang sabi ng Panginoon, John chapter 14, that I will go to the Father and prepare you your house. Amen. Pero tandaan po natin, ang isang bahay po ay kinakailangan lamang ng may katawan. Hindi po tayo kaya tayong mga tao, mayroon tayong ganitong katawan, kaya si Jesus Christ, kung matatandaan po natin, and I think in John chapter 2, di po ba, dumating yung mga alagad ni Juan sa kanya at sinabi, Jesus, saan ka nakatira? At itinuro ng Panginoong Jesus at that time yung kanyang tirahan. Pero sa totoo lang, yun ba talaga ay tirahan ng ating Panginoong Jesus? He's talking about tirahan ng kanyang katawan. Because at that time, Jesus Christ in the men. Tao rin po siyang katulad natin, kaya kinakailangan niya yung bahay. Amen? Tayo pong lahat, nangangailangan tayo ng bahay. Amen po ba? Lahat po tayo ay pumapasok at namamahinga doon sa ating mga tahanan, sa mga bahay po ng bawat sa atin. Because our body needs something to be rest on. Kaya kailangan natin ng bahay. Pero pag namatay po tayo, amen, ito na po yun. Pag namatay po tayo, we are already spirit. Hindi na po tayo nangangailangan pa ng space para manirahan. Amen po ba? Pero ano ang kailangan natin para to have eternal life? Is a new body. Yun po yung tinatawag na house na dapat i-prepare ng Panginoon sa bawat sa atin. And last Friday, God said to us, kahit na Kristiyano na tayo, hindi tayo interesado sa buhay na walang hanggan. Masakit yung sinabi ng salita ng Diyos because even Christians are only interested about flesh. About physical. Kaya nga, wala tayong iniisip kundi kabalisahan. Ano ang pera natin? Ano ang kakainin natin? Ano yung mga pangangailangan natin? Wala na naman tayong pang-tuition fee. Kaya alam niyo po ba yung ibang mga churches? Walang ibang ginawa. Yung mga pastor nila, huwag kang mag-alala. Pagpapalain ka ng Panginoon. Huwag kang matakot. Sabi ng mga mananampalataya, Amen! Amen! Hallelujah. Alam niyo kung bakit sila nagre-rejoice? Kasi na-meet yung pangangailangan nilang physical. But the problem is, tayo po bilang mga mananampalataya, wala na tayong pagkakaiba sa mga hindi mananampalataya. We always think about what to eat, what to wear, what to drink. Amen? Inisip natin lahat yung mga pansalibutan na bagay. At yan po, mga minamahal ko, ay hindi pag-iisip ng isang mananampalataya, kundi pag-iisip ng isang hindi mananampalataya. Hallelujah. Masakit po yung katotohanan, pero naniniwala tayo ang katotohanan na magpapalaya po sa bawat sa atin. Di po ba, minsan may lumapit sa ating Panginoong Jesus, isang lalaking mayaman. He went to Jesus Christ and asked, Lord, can I ask you, teacher, how can I have eternal life? Lahat nga po ng gusto ng buhay na walang hanggan, magsabi ng Amen.
Gagawin niyo ba ang lahat para makamtan ang buhay na walang hanggan? Sigurado kayo, ha? Ang sabi ng lalaking mayaman, paano po ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus Christ sa kanya, obey the command of the Lord. Ang sabi ng lalaking mayaman, nakakahanga siya. Why? Because he said to Jesus Christ, I already done everything since I was young. Amen po ba? Pinalakpakan ba siya ng Panginoon? Sinabi ba ng Panginoon, oh, you have already eternal life. Amen? Hindi po. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, isa na lang ang dapat mong gawin na hindi mo pa nagagawa. Ipagbili mo ang lahat ng iyong kayamanan at ipagdagay mo sa duka at sumunod ka sa akin. Unang-una, ano ang gusto ng lalaking mayaman? Buhay na walang hanggan. Kung kayo po yung lalaking mayaman, ipagbibili niyo po ba ang lahat ng inyong kayamanan at ipamimigay sa duka for the sake of eternal life? Aminin natin, hindi natin magagawa. Kaya mas mahalaga pa rin sa atin para tayong yung lalaking mayaman. Gusto natin ang buhay na walang hanggan, pero gusto ko rin ang aking kayamanan. Amen? Hallelujah? Really, this is really true. Sabi ko nga, oo nga, mahirap talaga. Amen? Kaya nga, kapag nakakabili tayo ng mga kagamitan, I'm sorry po mga kapatiran, mga miyembro ng iglesia, mayabang tayo kapag nakakabili tayo ng mga kasangkapan. Hallelujah. Alam niyo po, kapag ang isang tao, local lang ang kanyang cellphone, pag nagte-text po siya ganito. Pero kapag po ang kanyang cellphone ay iPhone, ganito po siya mag-text. Tama, mali. Yes, we are so proud of everything. Hallelujah. But, if God will ask you, offer your iPhone to the Lord. Will you offer your iPhone to the Lord? Meron po kayo mag-o-offer ngayon ng iPhone? Ano kaswerte, Pastor? Di mapupunta lang sa iyo yung iPhone. Hindi po, ipagbibili po namin yung iPhone mo para gamitin sa gawain ng Panginoon. Hallelujah? Really? Yan po yung katotohanan na mahirap po. Amen po ba? And ang sabi po nung last Friday, di po ba, ang isang mananampalataya, he considered the Word of God nasa command. But he considered the Word of God as a food. Amen? Alam niyo po ba yung food? Alam niyo, minsan, may mga pagkain hindi masarap, tama? May mga pagkain, yung marami dito hindi kumakain ng ampalaya. Amen? May mga tao po na hindi kumakain ng ganito. Amen po ba? Hindi kumakain ng ganyan. Ang kinakain lang ganito. Hallelujah. Pero alam niyo po ba na kahit ang pagkain hindi masarap, naniniwala tayo, nakakatulong yan para sa katawan natin ay lumakas. Alam niyo po ba ang salita ng Diyos ganyan din? Minsan hindi masarap sa pakinig. Pero tandaan mo, ang salita ng Diyos ay pagkain nakakatulong sa iyong spirito upang ikaw ay tumatag. Kaya nga, it is a food. Whether you like it or not, but if you consider the Word of God as a food, you will intake. Kakainin mo. Hallelujah. Amen? Kaya, naniniwala ko na, wow, sabi ko nung last Friday, sabi ko, Lord, this is really what we want. This is really what we need. Kaya yung ibang mga mananampalataya, darating ang araw, sabi ni Pablo sa kay Timothy, darating ang araw na most Christians don't want to hear about the Word of God anymore. They want to hear? The things that they please in their ears. Yung mga bagay daw, amen po ba, na nagpapasaya, nagpapalakas, nagpapasarap sa kanilang mga buhay pananampalataya. Sabi po kasi sa Galatians chapter 5, verse 1 up to 11, I think, naniniwala ko na Galatians already understand about the truth. Naintindihan po nila yung katotohanan. At naniniwala ko naging maalab sa pananampalataya ang mga taga-Galasya.
katulad din po ng bawat sa atin. Naging mananampalataya sila sa pamamagitan ng katotohanan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pero anong naging problema sa kanila? Something hinders them in the truth. Tandaan po natin, walang pinakamahalaga sa atin kundi ang katotohanan. We're always seeking about the truth. Totoo po, hindi po tayo perfectong church. Dumating sa pagkakataon na naniwala tayo sa ganito. Why? Kasi ang gusto natin lumago sa pananampalataya. Amen po ba? That's why we accepted this kind of teaching before kasi alam natin ito yung magpapalago sa ating pananampalataya. And then time comes na discover natin another teaching that will really strengthen our faith. We accepted again. Hallelujah. Because we are seeking. Pero nakalimutan natin, isa lang ang kailangan natin. Ang kailangan lang natin, katotohanan. Kaya dumating sa pagkakataon, kung titingnan po natin sa Galatia, amen, nang sila'y naniniwala sa katotohanan, pag sinabing naniniwala sa katotohanan, they only believe and follow Jesus. They are willing to do everything for the sake of Christ, for the sake of the truth, for the sake of the Word of God. They will do everything. Pero dumating sa pagkakataon, mga minamahal ko, ang mga taga-Galatia, ang pinakamahalaga na sa kanila, pagtutuli. Nawala na yung katotohanan sa kanila. They already separated from the truth. At ang may pinakamahalaga sa kanila, yung pagtutuli. Ang pagtutuli po ay traditional religious rights ng mga Israelita. Hindi ka matatawag na Israelita kapag hindi ka tuli. Hallelujah. Yung pagtutuli po sa mga Israelita, it is not only for physical, ang tawag dito, physical needs of a man. Hindi po. Hindi po inutos ng Diyos kay Abraham na magpatuli, o kasi ang tanda-tanda mo na, supot ka pa. Hindi po. Remember, Abraham was being circumcised 90 above years old nang siya'y tuliin. Hallelujah. Kung titignan po natin, si Abraham kahit na hindi natuliin, pwede na eh. Tama ba? Pero, bakit kailangan siyang tuliin? Because that is the command of the Lord for him. Pero hindi lamang, kung titignan po natin, di ba kanina sabi po ng Panginoon sa pamagitan ng ating pinag-aralan, everything about the Bible is baptism. Hallelujah. What is circumcision? Circumcision is removing the excess, di ba? Skin. Amen. Kung merong daw, sabi nga sa atin, kung meron daw bagay na hindi kailangan natin, yun po yun, yung skin na yun, hindi kailangan. Kaya kahit na alisin yun, hindi mamamatay yung isang lalaki. Hallelujah. Hindi mamamatay. Kailangan lang alisin yun para, kung iyon ang nagpaparumi sa iyo, kailangan yun alisin. Yun yung nagpapabaho sa iyo, kailangan alisin. Yun ang nagpapakilala sa iyo na ikaw ay wala pa sa Panginoon, kailangan niyang alisin. Paano yung mga babae? Wala naman kayong excess skin na katulad ng sa amin. Hindi kayo maliligtas kasi hindi kayo natuli. Pero maliwanag po, mga minamahal ko, according to the Word of God, in Colossians chapter 2, verse 11, Kolosas, kabanatang 2, talatang 11, na sa Kanya ay tinuli rin naman kayo sa pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, kundi sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. So, ibig sabihin, not just a man, but also woman. Kahit po yung mga babae, nakaranas din sila ng pagtutuli. Hindi daw gawa ng mga kamay, na katulad ng literal na ginagawa sa mga kalalakihan, kundi sa pamamagitan ng pagtutuli ni Kristo. So dito, makikita po natin, sa Galatia, nagkaroon po ng tinatawag na balancing of their faith. Yung pagbabalanse na kanilang pananampalataya. Nung una, naniniwala na sila na sapat na si Kristo. No, tama na si Kristo sa akin para ako'y maligtas. Tama na si Kristo para ako'y magkaroon ng pananampalataya. Tama na si Kristo para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero dumating sa pagkakataon, mga taga-Galatia,
hindi lang nagtiwala kay Kristo, nagtiwala na sila doon sa pagtutuli. Kaya siguro, siniyasak nila lahat ng mga kalalakihan, kung hindi ka tuli, sabi niya, hindi ka maliligtas. Amen po ba? Kailangan maligtas ka rin. Pero ang sabi mismo sa Galatia, Kabanatang 5, Talatang 4, kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong nangaibig na ariing ganap ng kautusan, nangahulog kayo mula sa biyaya. So, ibig sabihin, these Christians, these believers in Galatia already fell from the grace of Jesus Christ. Tandaan po natin, ang kaligtasan natin, biyaya lang ng Panginoon. We are only saved by grace. Lahat ng ginagawa po natin, mga minamahal ngayon, it's just a simple thanksgiving from the Lord. Amen po ba? Kung naglilingkod man tayo sa Panginoon, karapat-dapat lamang na ibigay natin yan sa Panginoon sapagkat tayo pag-aari ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga hindi tayo pwedeng maging tamad. Hindi tayo pwedeng manlupaypay, hindi tayo pwedeng gumiwalay sa Kanya. Hallelujah. Kung naniniwala ka na ikaw ay narito para sa buhay na walang hanggan, hindi mo pang ihinayangan anumang bagay na gagawin mo para sa Diyos. Para sa Panginoon. That is really the problem. Yan po yung nagiging problema ngayon sa mga mananampalataya. Ay, naglilingkod naman ako. Pero kaya po sinabi ni Apostol Pablo sa kanila, pagdating doon sa 7, nagsisitakbo na kayong mabuti. Diba sa verse 7, nagsisitakbo na kayong mabuti. Nung una. So meron silang tinatag na former life about Christianity, yun sa kanilang mga pananampalataya. Pero ang sabi doon sa kadugtong, sino ang gumambala sa inyo upang kayo huwag magsisunod sa katotohanan? Actually, pag sinabing sino, it is really person. Personality. Amen po ba? Hindi po yan bagay. Hallelujah. Kaya nga po, tayo, hindi natin problema yung mga bagay. Amen. Mga minamahal ko na kapatiran, nung sinabi dito ni Apostol Pablo, sino ang gumambala sa inyo? Hindi problema bagay. Problema person. Ibig sabihin ganyan, Pastor, tama yung sinabi ko na yung kapatiran naging dahilan na gumagambala sa akin. Hindi po yun. When Pastor John explained to us, sin is not about character or something that we have done, but it is personality. It is being. Naalipin ni Satanas yung ating katawan. Hallelujah. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng problema, kahit na mananampalataya na tayo, kung mapapansin po natin, ang mga mananampalataya na nananatili sa katotohanan, nananatili sa salita ng Diyos. Amen? Pero bakit maraming mananampalataya natatangay pa rin ang sanlibutan? It is because of one reason. Because of the devil. The devil who tries to use our body. Kaya, kung titingnan po natin, sometimes Christians are like Galatian. Para tayo mga taga-Galatia, maganda na sana yung ginagawa natin. We are really running well with our faith life. We are really running well with our spiritual life, with our commitment to the Lord. But, somebody hinders you. Merong pumipigil sa atin. Ano daw yung pinigilan sa atin? Pinigilan tayo doon sa tinatawag na pagsunod sa katotohanan. And I think our teaching before and our teaching today is really different. Yung katuruan natin na tinanggap noon, kung babalansis, kaya mga Philippine Holy Joy Church, we are already 22 going to 23 next January. Sa loob ng 22 years, yung mga taong naririto, kung 5 taon na kayo dito sa iglesia, 10 taon na kayo sa iglesia, I think mababalansin nyo ngayon kung ano yung tinanggap yung teaching noon at tinatanggap yung teaching ngayon. Meron ng pagkakaiba. Malaki ang pagkakaiba. At masasabi ko bilang pastor, malaki ang din ang naging pagkakaiba sa akin. Now, every preaching, yung preaching natin ngayon, every Lord's Day dito, I'm sending to
ang tawag dito, yung mismong manuscript po, pag sinabing manuscript, kung paanong ginawa yung sermon, sinesend ko po yan kay Pastor Jing. Every Lord's Day, amin po ba, pinapadala ko kay Pastor Jing. Sabi ko kay Pastor Jing, para mas lalong lumago ka, pag-aralan mo yan, at kapag pinag-aralan mo yan, kung kaya mong ipangaral, ipangaral mo. And as of now, sinasabi ni Pastor Jing sa akin, kahit daw siya lumalago, at kahit siya tumitibay sa pananampalataya. That's why, tayo rin, ang mga mananampalataya dito sa loob ng iglesia, do not let anyone hinders you with your faith in the truth. Kung hindi po natin nakukuha agad-agad yung mensahe, kung hindi natin agad na unawaan sa isang pasadahan yung mensahe ng Panginoon, amin po ba? Nandiyan ang Facebook. Ulit-ulitin po natin hanggang sa maintindihan natin ang salita ng Diyos. Kasi gusto namin maranasan ninyo yung nararanasan namin. Kasi kapag naunawaan mo yung salita ng Diyos, masarap. Last Friday, pagka uwi na po namin, yung mga worker nagtatanong sa akin, Pastor, ano po ibig sabihin nun? Tinawag, hinirang, niluwalhati. No? Kasi di ba last Friday yun ang sinabi, tinawag kayo, lahat ay hinirang. Amen. Lahat ay itinalaga. At lahat ng mga itinalaga ay tinawag. At lahat ng mga tinawag ay hinirang. At lahat ng mga hinirang ay niluwalhati. Amen. Last Friday, yung mga hindi nakadalo, para na rin kayo nakadalo ngayon. Ang sabi sa akin ng isang worker, Pastor, ano ibig sabihin nun? Lahat kasi ng tao, itinalaga na. Ano pong itinalaga? We're already predestined for Christ. Ephesians chapter 1 verse 3. Amin po ba? Sa biyaya ng ating Diyos, lahat, amin po ba, itinalaga na para kay Kristo. Ibig sabihin lahat ng tao, believers man o unbelievers, lahat ng tao sa mundo, itinalaga na lahat yan. Amin po ba? Pero hindi lahat ay tinawag. Pag sinabing tinawag, ito yung mga taong naging mananampalataya. Kaya nga sabi nung last Friday, meron tayong tinatawag na personal faith and faith of Christ. Hallelujah. Karamihan ng mga tao, ang ginagamit po natin, personal na pananampalataya. Wala pong masama kung iyong ginamit niyo po bilang pananampalataya niyo kay Kristo ay personal na pananampalataya, wala pong masama yan. Kung ba sinabi niyo, ako, nanampalataya ko kay Kristo nung 2019, 2015. Amen po ba? Amen. Nakilala ko si ganitong kapatiran, binahagyan na niya ako ng salita ng Diyos. Ang tawag doon, personal faith. Hallelujah. Wala pong masama doon sa personal pananampalataya. Ang may problema lang po, mga minamahal ko, kapag ang ginagamit po natin sa paglilingkod ngayon ay personal na pananampalataya, nagbabago. We cannot retain. We cannot, kumbaga, hindi po maging consistent yung pananampalataya ng bawat sa atin. Hallelujah. Kaya minsan, hindi ko sinasabi, pero minsan kapag ang mananampalataya may problema rin sa faith life. Hallelujah. Ask yourself, nakaupo ka dito, wala ka bang problema sa pananampalataya mo? Do you think your faith is really enough? Amen po ba? Kahit na minsan nakaupo tayo dito, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, sometimes we use our personal faith. Kaya nga po, mahusay tayo, okay tayo sa loob ng iglesia, paglabas natin ng church, hindi na tayo okay. Because we are just using our personal faith. Pero kapag ang ginagamit po natin yung tinatawag na pananampalataya ni Kristo, hindi yan magbabago kahit anong mangyari. Hallelujah. Di ba si Jesus Christ? He faced persecution. He faced problems. Walang makain. Nang problema ba si Jesus Christ? Kayo ba pag walang makain, nang problema ba kayo o hindi? Pag wala kayong pera, nang problema ba kayo o hindi? Ha? Ngayon lang mukha kayong problematic Totoo po, sometimes, bakit ano nangyari sa iyo, Pastor? Stress.
Bakit na-stress ang tao? Because no faith. Problematic. Tama? Hallelujah! Kami rin, meron kaming isipin. Sometimes, may mga isipin din kami. Sabi ko nga sa inyo, bakit pag Saturday, talagang tinitira kami ng dyablo? Kung di ba naman talaga? Kanina, madaling araw, I think that is 1:30 in the evening. Nagpatay na po ako ng air condition kasi nga malamig na. Pinatay ko na yung aircon namin. Nang hindi ko pa pinapatay yung aircon namin, nang naririnig lang, kasi ganun po yung aircon, di ba? Ganun po. Pero nung pinatay ko yung aircon, iba na yung narinig ko. Alam niyo po yung narinig ko, ganito. Ganyan ka naman kasi eh. Oh, may nag-aaway, madaling araw. Kung kailan madaling araw, 1:30, may nag-aaway na naman. Sabi ko, Lord, patawarin mo sila. Eto na naman po sila. Pero salamat sa Panginoon, kahit nag-aaway sila, nakatulog uli ako. Sometimes, church, bilang mga mananampalataya, we are only just using our personal faith. Pero kapag ang personal faith po ninyo ang inyong gagamitin, maproblema po talaga kayo. Hindi po tayo matatahimik. Hallelujah. Hindi natin magagawa yung ipinagagawa ng Panginoon sa bawat sa atin. Kaya yung mga mananampalataya sa Galatia, they leave their faith. Binitawan nila yung biyaya ng Panginoon and they transfer to another. Kaya nga, mas nagtiwala sila doon sa pagtutuli. Kasi ang paniniwala nila, yun ang magiging dahilan para maligtas sila. Yun ang dahilan para kalugdan sila ng ating Panginoon. But you need to overcome. Kailangan nating taglayin yung pananampalataya. Tandaan po natin, kung wala po ang katotohanan, we cannot have the faith of Christ. Dahil ang pananampalataya po ni Kristo ay nasa katotohanan. Kaya kung di natin tataglayin ang pananampalataya ni Kristo, amen po ba? Kung wala sa atin ang katotohanan, wala tayong tataglayin na pananampalataya ni Kristo. Kaya maaring manangan tayo sa iba, lumipat tayo sa iba, amen? Hallelujah. Maglipat-lipat man po tayo ng church, amen po ba? Hallelujah, nasa tao, nasa atin, bilang mga mananampalataya. Wala po doon siya sa pastor. Amen po ba? Tayo mismo, if we search the Word of God and we rely on the truth, hallelujah. The question is, are you interested about eternal life? Kung interesado tayo doon sa buhay na walang hanggan, hindi natin iintindihin kahit na maghirap tayo, kahit na magutom tayo. Amen? Mga kapatiran, balisang-balisa. Kapag may kabalisahan ka na, humingi ka na ng kapatawaran sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako, nababalisa ako. Ibig sabihin, nawawalan na ako ng pananampalataya. I'm just here. Amen po ba? Nandito ka sa loob ng church. Amen po ba? Pero ang isipan mo nasa labas. Amen po ba? Nasa outing. Amen. Nasa pagkain. Amen po ba? Ang isipan mo nasa labahin. Hallelujah. You don't have. Wala ka pa rin pananampalataya ni Kristo. Kaya, avoid. Naniniwala tayo, yung problema ng Galatia, problema natin. Who hinders you? Sino ang gumagambala sa iyo? Hallelujah. Yan yung katanungan sa bawat sa atin. Who hinders you to live the truth? Who hinders you to stop in your service to the Lord? Mahalaga sa atin, buhay na walang hanggan. Hallelujah. That's why, nung last Friday na meron tinatawag na salvation of the body, praise the Lord. Hallelujah. I need a new body. Tandaan natin, hindi na ito yung katawang mumuling bubuhayin. 1 Corinthians chapter 15. Amen po ba? Yung katawang mahina, hindi na yan ang muling bubuhayin. But God will give us a new glorified body. Hallelujah. Yun na yung magiging bagong bahay ng ating kaluluwa at spirito. Isang bagong katawan na magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kasi sabi ko nung Friday, baka magkamali yung mga kapatiran. Baka iniisip nila na muling mabubuhay yung kanilang katawan. Hindi po.
Yung katawan natin ito, hindi na pwede ito. Kapag ito ay namatay. Kaya nga sabi doon, even in the rapture, amen, kapag dumating ang huling tunog ng trumpeta, amen po ba, hindi lahat mamamatay, pero lahat ay babaguhin. From mortal bodies to glorified bodies. Pero paano mangyayari yun kung ngayon pa lang hindi tayo nagiging matagumpay? Kung ngayon pa lamang hindi natin iniisip, amen po ba, sa buhay ng bawat sa atin kung ano yung dapat na mahalaga. Ang kailangan natin gawin, reach forward. Kailangan tayong humakbang, paharap, pasulong. Philippians chapter 3, verse 13 up to 14. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, mga kapatid, hindi ko na inaaring inabot datapwat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na sa hinaharap. Nagtutulmulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. It is denying our old self. What is your purpose of believing Christ? Amen po ba? Diba 1 Corinthians chapter 15 verse 19, kung ang pananampalataya mo daw ay nakasentro sa iyong pisikal, you are the most pitied man. Sabi ni Pablo, nakakahabag, nakakaawa kang tao kung ang pananampalataya mo ay para lang sa pisikal. Diba? Sabi ni Pablo, our faith is for resurrection. Hallelujah. Yung pananampalataya na ginagawa natin, it is for the sake of resurrection. That's why, reaching forward. Hallelujah. Run well and overcome. Reach forward. Sabi na Apostol Pablo, hindi ko pa naabot. Pero, sabi niya, isang bagay lang ginagawa ko. Nililimot ang bagay na nasa likuran. Kung nagkamali man tayo, o ano na mga bagay na palpak na nakasa nakaraan, kalimutan na po natin yon. That is sin. Ang kailangan natin, tumungo doon sa hangganan. Hallelujah. Reaching out. Hindi tayo matatapos kapag lagi tayong, amen po ba? Huwag tayong titigil. Amen. Sa kalagitnaan ng ating buhay pananampalataya, maraming titigil sa atin. Hallelujah. That is the words of the devil. Hallelujah. Yung kamag-anak natin, yung asawa natin, hindi sila yung kalaban. It is the devil. Mga mananampalataya, kung may pumipigil man po sa inyo ngayon, huwag kayong papipigil. Because you're already running well. Tama na po yung ginagawa ng bawat sa atin. Number 2 is seeking things that is really above. Colossians chapter 3, verse 1 hanggang 4. Kung kayo nga'y, sabi niya, ay muling binuhay, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo ay ating buhay ay mahayag, ay mahayag na rin kayo na kasama niya sa kalwalhatian. Sabi doon, things that is above, not the things which on earth. Hallelujah. Sabi kaninang umaga, doon sa unang na pinag-aralan natin, napapaligiran tayo ng makapal na tubig. But be saved from that water. Sino lang makapagliligtas sa atin? Only Christ. Only Christ. Hallelujah. Kaya nakakahabag, di po ba, yung mga tao, amen, akalaban na, di ba kasi, totoo po, yung kaninang narinig ko na, hindi nangaral si Jesus ng mabuting balita doon sa, kasi ang paniniwala nila, may mga pastors na nagturo noon, iba, nung bumaba daw doon sa, siguro ito yung katuruan ng mga Katolik, na ang tinuturing nilang bilangguan na yon ay ang purgatorio. Amen? I think, habang nag-aaral tayo kanina, siguro ito yung itinuro ng mga Catholic sa kanilang mga membro that there is purgatory, and then Jesus Christ went there. Amen po ba? Pumunta si Jesus doon para pangaralan sila, pero hindi nila alam na lahat ng napunta doon sa bilangguan, hindi na po maliligtas. Dahil ang kaligtasan ng Panginoong Yesus ay binibigay ng sa mga buhay. Habang buhay tayo, doon lang tayo pwede habang may katawan tayong ganito, doon lamang tayo may pagkakataon na magsisi.
Hallelujah. Pag wala na po tayong katawang ganito, wala na po tayong pagkakataon pa na magsisi. Hallelujah. All the things which are on earth, lahat po yan temporary. Amen? Lahat yan temporary. Wala po yung pangwalang hanggan sa mundo natin. Lahat ng nakikita natin, only temporary. Kaya sabi doon, search and seek the things that is really from above. Sabi ni Pablo, I fight the good fight of my faith. Amen po ba? Not for the pleasures of the earth, but for the sake of reigning with Christ. Si Pablo po, nakipaglaban sa kanyang pananampalataya, not to gain the things on earth. Hallelujah. Kung gusto nyo po maging mayaman sa mundong ito, no problem. Hallelujah. Kaya kahapon, nasabi ko nga po sana makahukay din tayo ng ginto. Amen. Amen. Pero sinabi ko, Lord, pagka siguro nagkaroon kami ng ginto, hindi na kami mananampalataya sa iyo, kaya wala kaming ginto. Hallelujah. Kung marami tayong kayamanan, mas mahirap manampalataya kay Kristo kasi wala na tayong pangangailangan Kaya ganito yung kalalagayan natin. That's why we are poor or sometimes, di ba, marami tayong pangailangan kasi every time we ask the Lord. Hallelujah. May kapatiran tayo ngayon, ang tatay niya po ay mababiopsy. And according to him, it's a cancer, lung cancer. Parang lung cancer siguro. Ibabiopsy. And I told him just to pray and believe in the Lord. Hallelujah. Kung may mabigat man tayong problema, walang problema na hindi kayang solusyonan ng Panginoon. God is good and God is great. Hallelujah. Kaya, huwag nating hayaan, amin po ba, kung may malaki man kayong problema, huwag niyong maisipan na magpapakamatay. Hallelujah. Kahit na matindi na ang problema po ninyo, ang isipin ninyo kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Kung may problema kayong mag-asawa, hindi solusyon ng maghiwalay. Hallelujah. Hindi tinuro ng Biblia na pag mayroong problema ang mag-asawa, maghiwalay. Hindi po hindi tinuro ng Panginoon. Ang itinuro ng Panginoon, ikaw na mananampalataya, na may asawang hindi mananampalataya, remain in your faith and show light upon him or upon her. Dahil ikaw magiging dahilan para maligtas yung asawa mo na hindi mananampalataya. Pero kung magmamatigas ka rin sa asawa mo, paano maliligtas ang asawa mo? Hallelujah. Kung may problema ka sa asawa mo, ipag-pray mo sa Panginoon, Lord, kayo na pong bahala sa asawa mo. Pero huwag kang magbabago ng pag-ibig mo sa Kanya. Dahil asawa mo siya. Hallelujah. Kung si Kristo, hindi siya nagbago ng pag-ibig sa atin, kahit na masama tayo, kahit na umihiwalay tayo, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit? Asawa niya tayo Amen? Kaya dapat hindi ka rin magbago sa asawa mo. Hallelujah. Halikan mo pa rin yung asawa mo. Hallelujah. Bad siya, pastor. Halikan mo pa rin. Baka sa pamagitan ng halik mo, magbago ang asawa mo. Amen? Hallelujah! We do not know. But, hallelujah! Pastor, iba na kasi ang amoy niya. Paliguan mo! Sukdulan! Magsama kayo sa shower. Yayain mo. Hallelujah! Kasi bakit? Because that is the will of the Lord. Pinili mo na mag-asawa kayo Hallelujah. Kasi kami mga pastor, hindi namin na ipapayo yung maghiwalay na kayo. Kasi may problem. No. Magsasama pa rin kayo. Amen? O parang meron nang lumalaban Hallelujah. Parang ayaw na. But who hinders you? Yan ang inutos ng Panginoon Yan yung sinabi ng Panginoon. Tanggapin mo. Hallelujah. Kaya, hindi naman lahat talaga. Amen. Not all. Mas maganda na ang marinig niyong payo ay galing sa pastor kaysa sa iyong kapitbahay. Kasi ang payo ng kapitbahay, ako lang sa iyo. Bibigyan ko ng lason. Yan ang kapitbahay. Hallelujah. Gagamitin ng diablo yung kapitbahay mo.
Humanap ka, amen, maghanap ka ng counsel. Ang counsel mo, yung mga hindi mananampalataya. Minsan ganyan ang mga hindi mananampalataya. Humahanap ng, alam niyo yung asawa ko ganito. Alam niyo ba pa yan, Ako sa'yo, iwan ko yan. Hindi ako magtitiis dyan. Siyempre, pag ikaw ay lumapit sa paso, kapatid, mahalin mo siya. Ipakita mo sa kanya yung pag-ibig mo sa kanya. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, kapag daw ginagawan mo ng mabuti ang gumagawa sa iyo ng masama, naglalagay ka ng baga sa kanyang bumbunan. Subukan niyo po, yung asawa ninyo, nag-away kayo, labanan ninyo, ano mangyayari? Sasaktan ka niya. Pero kung halimbawa po, inaaway ka ng asawa mo, habang inaaway ka, salita siya ng salita at sabihin mo sa kanya, pagpalain ka ng Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Sa tingin mo, yung asawa mo, susuntukin ka pa? Pero yung babae kasi ganito eh. Baka doon makita pa, may ganyan. At wala, away. Kasi walang gusto magpatalo. Pero kung may magpapakumbaba, makikita ninyo yung kabutihan at katapatan ng Panginoon. Be steadfast. 1 Corinthians 15:58. Alam natin itong versikulong ito. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag maghilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong magawa sa Panginoon. Church, kung napapansin po ninyo kung ang inyong paglilingkod ay hindi na gaya ng dati, better be steadfast now. Ibalik natin yung dati nating paglilingkod. Ipakita natin sa Panginoon, Lord, you are much important to me. Mahalaga ka kaysa sa lahat ng bagay sa mundo ito. Hallelujah! Pero magagawa lang natin yan if we really deny ourselves. Lahat ng bagay na napag-aralan po natin sa umaga ito, simula kanina, if we will not die with Christ, we cannot do anything. Hindi natin magagawa. And time will come, we will separate from the truth. Hihiwalay tayo at hihiwalay doon sa katotohanan. Aayawan natin yung katotohanan. Hindi tayo mananatili sa katotohanan. Hahanapin natin yung nakakasaya, nakakaginhawa, nakakapagpaligaya sa buhay ng baso sa atin. Pero tandaan natin, isa lang ang ligaya natin. Ang tanging ligaya natin ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya kung ang kaligayahan natin ay ang ating Panginoong Jesus, be steadfast. Huwag mo hayaan na matalo ka nino man. Huwag kang papayag na matalo ng dyablo sa kasalukuyan. Hallelujah. Huwag mo hayaang magambala ang pagsunod mo sa katotohanan. Manatili kang naglilingkod sa katotohanan. Hallelujah. Sabi nga po natin, oh my soul, be steadfast in the truth. Oh my soul, be steadfast in the truth. Oh my soul, be steadfast in the truth. And oh my soul, be steadfast in the truth. Let us all overcome and let us run well. Ano man ang mangyari, huwag tayong magpapahadlang, huwag tayong magpapasagabal, huwag nating mahadlangan yung ating pananampalataya, yung lahat ng ating mga paglilingkod, and let us remain really faithful to the truth. O my soul, overcome, at tayo po'y sama-samang manalangin. O my soul, overcome. O my soul, overcome. And o my soul, overcome. Ama namin Diyos, tuloy nga po na kami po'y nagpapasalamat sapagkat sa umagang ito ay tunay na pinatunayan mo sa amin ang kahalagahan ng pananampalataya na nasa katotohanan, Panginoong Diyos. Tulungan mo kami, Father God, na masunod namin ang lahat ng bagay na niloloto. Hindi ang aming mga sarili, hindi ang aming mga damdamin, hindi ang aming mga emosyon, hindi ang aming personal na pananampalataya, kundi ang pananampalataya ni Kristo na nandoon sa katotohanan, ang patuloy na maranasan ng bawat sa puso amin. Iyan ang patuloy namin dinadalangin, Panginoong Diyos. Iyan ang aming kahilingan at iyan ang inaasahan namin na gagawin mo sa buhay ng bawat sa puso amin. Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Let us command our soul to overcome those who hinders our faith, those who hinders our service to the Lord. Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Panginoong Diyos, huwag mo hayaan na magambala, huwag mo hayaan naman kami, huwag mo hayaan mapigil kami, O Diyos, sa lahat ng mga bagay na ipinapagawa mo sa buhay ng bawat mo sa amin. We are yearning for that eternal life. We are yearning to live with you and to reign with you, Christ, O God. Kaya mga tulungan mo kami,
sa bawat araw. Ikaw lamang ang mahayag. Ikaw lamang ang Diyos ang magaling sa buhay ng bawat isa po sa amin. Reign! Reign over our lives, O God! Reign over our lives, O God! Reign over our lives, O God! Yan ang aming patuloy na dinadalangin sa iyo, Panginoong God. Hayaan mo, Ama, na matulungan mo kami, Panginoong Diyos, na ang biyaya mo, Panginoong God, ay manatili sa buhay ng mga sa amin. Huwag mo nga hayaang mahulog kami sa iyong biyaya, Ama. Lagi kami manangan sa iyong biyaya. Lagi kami kumapit sa iyong biyaya, Panginoong Diyos. Huwag mo hayaang magbago ang mga paglilingkod na ginagawa namin. Bagkus, lalo pa po itong umangat. Lalo pa itong sumagana. Mas lalo pa ito, Panginoong Diyos, na maging maalam hanggang sa muli mong pagparito, Panginoong Diyos. Sapagkat ikaw, Panginoong Jesus, ang pinakamahalaga. Ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ng bawat isa sa amin. At wala nang iba, Panginoong God. Huwag mo hayaang matangay kami ng salimutan. Huwag mo hayaang matangay kami, Panginoong Diyos, na mga bagay sa lupa. Help us to see all the things which are there. Open, Panginoong God. Yan ang patuloy namin dinadalangin, O Diyos. Ang lahat ng mga bagay na nasa itaas, ang hanapin namin. Ang lahat ng mga bagay na nasa itaas, ang patuloy namin masumpungan sa buhay ng may Panginoon. Ama naming Diyos, may pumipigil ba sa amin, Panginoon? Kung may mga bagay na pumipigil, hayaan mo, Ama, na matupad namin ito muli. Patawarin mo kami, O Diyos, sapagkat bilang iyong nilalang, mas nananaig ang gawa ng laman sa buhay ng bawat sa amin. Minsan ay mas napakikinggan namin ang pangangailangan ng aming pisikal, ng aming laman, kaysa pangangailangan ng aming spirito at ng aming kaluluwa. Patawad, Panginoong Diyos, na imbis na madagdagan ng aming paglilingkod ay nababawasan. Patawad, Panginoon, kung minsan ang nakikita mo sa amin, Panginoong Diyos, nakikiayon na kami sa takbo ng sanlibutan. At nalilimutan namin kami isang tunay na mananampalataya. Katulad ng mga taga-Galasya, Panginoong Diyos, iyanin ang katanungan namin sa aming mga sarili. Meron bang gumagambala sa amin? Papipigil ba kami, Panginoon? Pero ikaw ang nagsabi, we must run well and overcome. We must run well and overcome, O Lord. Tatakbo kami at magtatagumpay sa bawat araw. Tatakbo kami at magtatagumpay sa bawat gagawin po namin, Panginoong Diyos. At walang ibang luluwalhatiin, walang ibang dadakilain, kundi ang pangalan mo lamang sa buhay ng bawat amin. Sa kalalakihan, katatayan, kananayan na naririto, mga kabataan, Panginoong Diyos, hayaan mo, Ama, na mas manaig ang aming pananampalataya sa iyo. Hayaan mo manaig ang katotohanan sa buhay ng bawat sa amin. Alsin mong pagiging makasalibutan ng bawat isa, Panginoong God. At hayaan mo na ikaw lamang ang matanaw. Ikaw lamang ang maranasan sa aming mga buhay. At makita mo kami, Panginoong Diyos, na laging naglilingkod, laging sumasamba, at lagi po gagawin ang lahat ng layunin mo para sa amin. Salamat po, Ama, sa mga salita na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po sa mga salitang ito na babaunin po namin, Panginoong Diyos. Masakit man, Panginoong Diyos, pero kakainin namin ito bilang paglago at kalusugan ng aming mga spirito. Purihin ka, Panginoong Diyos. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. And let us give all our special offerings to the Lord and our praises. Nananatiling ang tapat, ibinigay mo ang lahat ng ang buhay ko. Maging ang mundo sa lapian lamang ng pag-ibig ko. Thank you.
Let us all stand. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord.
Lord.